Uy, hello, hello. Shucks, hindi ako sanay. Hi! Kamusta po, Baliwaganyos? Nandito tayo ngayon because natatandaan niyo ba nung isang araw or ilang araw na nag-post tayo kung bakit si Madette Kim po? Bakit nga ba? Well, sa isip-isip ko, siguro hindi lang dahil maganda. Biro lang po. Mabait. Pwede din. Siguro let's read some comments para malaman natin kung bakit si Madette Kim po. Gusto nyo, pakinggan nyo ako. Okay, syempre ang aking magic salamin. Huwag natin kalilimutan. Okay, game. Okay, first comment. From Kennedy Castro, madaling lapitan, nasubukan ko na kahit nung konsel pa lang siya ng Baliwag. Nung na-hospital yung asawa ko sa Marcelo, 5-digit ang bill namin. Pumunta ako kay Mayor, sa Mayor's office, 300 ang napala ko. Kay Madette Kim po ako pumunta, tinulungan niya ako sa PCSO. Solve lahat ng mga bills namin. Totoo po yun. 2013 po, simula nung tayo naglingkod, dito sa lungsod ng Baliwag, bayan pa lang po noon, natatandaan nyo ba, lahat ng naa-admit po sa mga private hospitals, tinutulungan natin makalapit sa PCSO. Kumbaga, imbes na maghanap sila ng pera dahil sa private hospital, syempre, wala namang pondo ang gobyerno lagi pagdating sa private. So, ang ginawa po natin, binuksan natin yung ating opisina. Nung time po kasi na yun, ninang ko po yung director sa PCSO. So, yung mga may bill na 500,000, may bill na 100,000, na ibibigay po natin yung total ng bill nila. Hindi lang nga po sa bill yun, pati po yung mga kailangan ng prosthetics, kailangan ng hearing aid. Yung mga yun po, ilan sa mga naging project natin nung tayo ay konsel ng bayan. Kaya, thank you, Kennedy Castro. Next comment. Okay, sabi ni Kuya Danilo de la Cruz Sr., kung magiging matalino ang mga Baliwagenyo, walang talo si Madette Kim po. Nasa kanya ang lahat ng katangian na isang kandidato. Sa ngiti pa lang ay masasalamin na ang serbisyong todo-todo. Thank you po, Kuya Danilo de la Cruz Sr. Nakakatuwa naman po na na-appreciate nyo yung aking ngiti pa lang. Na-appreciate ko po na nakikita nyo po na buong puso ang ating pagtulong sa mga kababayan natin. At ang sabi niya, kung magiging matalino yung Baliwagenyo, matalino po talaga ang mga taga-Baliwag. Matalino po ang Baliwagenyo, naniniwala po ako dyan. Kaya, hindi po tayo matatalo. Secret lang po natin. Next. Jose Joel Santiago. Siya yung taong walang sinisino. Kung pakikipagkapwa-tao lamang ay higit na makamasa at makatao siya. Dahil sa kanya, nakikita ang isang mayor na pwede mong pagkatiwalaan at madadama mo. Sa kanya, ang tunay na dedikasyon, o diba, nabubulol pa? Sa kanya, ang tunay na dedikasyon bilang tunay na Baliwagenyo. Sa kanya ay walang masamang tinapay. Sa kanyang kapwa, meron ka man o wala, at once na mga ilangan ka, at kung kaya niya rin ay di ka mabibigo. Di siya nagdadalawang salita once na tulong ang kailangan. Di siya nag-aatubili para tumanggi, kung di buong puso niyang yayakapin upang tulungan kung anuman ang iyong naisin. Yan si Mayor Madette Kim po, handa sa lahat ng oras sa inyong pangangailangan. Thank you, Sir Jose Joel Santiago. Sa akin naman po, simula nung tayo naging konsehal ng bayan, talaga pong sinisikap natin na maging public servant. Sabi nga nila, hindi po tayo nagpapakulong sa pagiging konsehal. Ang konsehal, kailangan gumawa ka lang ng batas. Ang vice mayor, ang trabaho mo maging presiding officer. Salamat dahil nakikita niyo po na gumagawa tayo ng extra para po sa Baliwagenyo. Mas mahirap, mas magastos, pero syempre po,
bilang nanumpa kami na maglilingkod sa aming bayan, hindi kami namimili, no? Siyempre naman. Next, Marie Eunice Cruz Ramos. Si Mayor Madrid Kim po siguro. Kasi, oo, base lang po sa mga post na nakikita ko, parang napakabuti po ng kanyang puso. Parang walang sinisino. Bukas para sa lahat ng mga nangangailangan, financial man, medical, or kahit ano pa yan, parang tutuganan at tutulungan ka niya nang walang pag-aalinlangan. Panahon ng pandemic, nakahingi na ako ng tulong dyan. No need ng stub or kung ano pa yan. Basta nag-try lang ako mag-chat. Tapos ayun, pinapunta lang ako sa bahay nila. Mabait din yung staff niya doon. Yun lang po. God bless. Thank you, Marie Eunice Cruz Ramos. Yes, nabanggit mo naman yung during the pandemic. Tayo po nung time na pandemic, syempre dahil sanay tayo na everyday may pasyente, may pumupunta sa aming tahanan, People's Day. Sanay po tayo na araw-araw may tinutulungan. During the pandemic na ECQ, sarado ang buong baliwag, bawal lumabas yung mga tao. Nag-isip po tayo ng paraan paano maabot yung ating mga kababayan. So una na nga po, may mabait na kaibigan tayo, kasama po si Mabel Pascual, nag-donate ng 150,000 na balot. Imagine, balot at penoy. Ang ginawa lang po namin sa bahay namin, nag-repack, deliver sa mga bahay. Kasi po, konsel po tayo nung time na yon, hanggang kaya natin na makatulong at maging kaagapay ng Baliwagenyo. Ginagawa natin lahat. Dumating pa po yung time na nagpamigay tayo ng mga mais. Meron po kaming nakitang nagde-deliver ng mais mula sa Nueva Ecija ba yun? Jeep. Imbis na sa palengke, hinarang namin, binili namin para ibigay sa mga barangay. Tapos, doon din po nagsimula yung pamimigay ng cake. Kasi po, nung time na ECQ, sabi ko, paano ba ako magiging nandyan pa rin para sa mga taga-Baliwag. Sabi ko, lahat ng tao ngayon, nagbo-birthday kahit ECQ. So, nag-post po ako, sabi ko, kung sino may birthday, nagpapadala ng cake. Syempre po, nakakalabas kami kasi meron kaming ID, frontliner nung time na yon. Awa po ng Diyos, nagsimula sa 2, 3, 4, 5, umabot po kami ng 40 sa umaga, 40 sa hapon na cake. Umabot po sa panahon na yung bakery na mismo na kinukuha na namin, hindi na niya kayang mag-supply. Ganon kagrabe. Kaya sabi ko, naku, hindi na natin kaya. So, kaya po nung pandemic, sabi ko noon, kailangan maramdaman pa rin tayo ng Baliwagenyo. Dahil alam ko, takot tayong lumabas, pero sana, nandyan pa rin tayo para sa kanila. So, thank you, Miss Marie. Dahil sinusubukan po talaga natin maabot yung mga tao. Everyday po, bukas yung aming tahanan. Yes, totoo po yun. Wala kaming pinipiling pumunta sa amin. Pwede kang mayaman, mahirap. Sabi ko nga po, kahit taga-ibang bayan, pumupunta po sa aming tahanan. Because, ang pagtulong sa kapwa, hindi po pinagdadamot. Binibigay po natin yan sa tao hanggat kaya natin. Kaya po, yon. Okay, si Mera Tampus Sabeliano, legit po yan. Napatunayan ko na po, kahit mga empleyado niya, full support, di ka pababayaan. Basta kung anong sabi ni Mayor Madrid Kim po, tiyak susundin ng buong puso. Para sa taga-Baliwag, lahat gagawin. Ganyan sana ang mayor, di mahirap lapitan at laging maaasahan. Thank you, Miss Mera, sa sa comment mo. Yes, as much as possible po, tinatry talaga namin na makatulong sa aming mga kababayan. Of course, hindi po ang pondo o ang aming binibigay na tulong financially ay hindi po galing sa munisipyo. Ito po ay galing sa aming mga sweldo, galing sa negosyo ng aming pamilya. Kaya po, sabi ko lagi, pagpasensyahan nyo na po kasi ito lang ang kaya. Pero hanggat kaya po, sinusubukan natin na maging kaagapay ng bawat isang Baliwagenyo. Thank you, Miss Mera. Ay nako, 5 lang yung binasa natin na comments.
Pero napakadami pong comments na nakakatuwa, nakakataba ng puso. Sabi ko nga, hindi ko in-expect na madami naman po palang nakaka-appreciate ng ating ginagawa na trabaho. Sabi ko rin po, ito o yung aking mga ginagawa ay ang aking paraan o ang alam kong paraan para mapasalamatan po kayong lahat. Mahirap, nakakapagod, syempre po, minsan, nauubusan ka rin ng ipamimigay mo. Pero dahil po sa pagmamahal na nararamdaman ko, na palagi nyo rin pinaparamdam sa akin, kakayanin ko po at gagawin ko po ang lahat para matulungan at maging kaagapay ninyong lahat. Muli, thank you po sa lahat na nag-comments. Mahal na mahal po kayo ni Mayor Madette Kim po.